Hey, testing ulit. Wala na. Uy. Alright, sige, tuloy natin. Pasensya, nagkaroon ng adjustment konti. So, si Julie Ann ay 17 years old. Taga dito lang po siya sa Balawan. At ayon sa kanya, ilang linggo ko na rin pong sinusubaybayan ang mga kwento sa inyong Precious Romance, Papa Rod. Nakakatuwa po kasi parang pocketbook lang. Meron po kasi akong friend or ate na mahilig magbasa ng pocketbook. Mami ko po siya kasi mami ang tawag ko sa kanya. Minsan ko pong nakita na binabasa niya o meron po siyang binabasa at ako'y naintriga kaya hiniram ko po ito. Natuwa ako sa naging story ng nabasa ko kaya naisip ko po na parang pocketbook lang ang programa ninyo na Precious Romance on Radio kasi puro sa love story kagaya ng madalas nababasa sa mga pocketbook. Actually, Julian, hinango po namin ang pangalang Precious Romance sa pocketbook lang din. Precious Heart Romance. Alright? Ang, asan ako? Sorry? Ang pagkabasa ko ng pocketbook ng mami ko ang naging hudyat na rin na magsulat po ako at ibahagi ang sarili kong love story. At dala na rin po ng pagka-curious ko kung anong feeling o pakiramdam nang nababasa on air ang sarili mong love story. Papa Rod, 4 na po ang naging boyfriend ko at this age, 17 years old, hanep. At gusto ko po ang center ng story na ito ay yung latest na nangyari sa buhay ko. About sa magiging panglima ko palang sanang boyfriend or kuya or uncle or papa. Ano ba talaga? Or di ko po alam kung ano dapat ang itawag ko sa kanya. Magulo po kaya ito po ang gusto kong maging ending ng story ko para alamin ang inyong opinyon. Ganun na rin po ang opinyon ng mga kagaya kong laging nakatutok sa inyong programa. Hay nako, ang pag-ibig nga naman ayon kay Julian, halo-halong emotions. With S. Kasi plural. Marami. Nakakalito na rin minsan, Papa Rod. Minsan masaya, minsan malungkot. Minsan nakakatuliro ang pag-ibig na yan. Sabi rin po ng iba, makapabagtit. Kano? Ako po ay agree sa bagay na yan, Papa Rod. Sadya nga po nga makapabagtit ang pag-ibig at nakakatuliro. Nakawa na to? Sige. Okay yan. Here we go. 1, 2, 3. Labis, ako'y nahuhumaling sabik sa bawat sandaling ika'y makapiling. Piling, hayaang lumapit, huwag mo sanang ipagkait, pamalas ang langit. Ano nga darama tuwing makikita kang dumarating? Tuliro, di malaman ang gagawin na walang sino man makapipigil sa akin at wala nang ibang makapagbabago ng naisip sa'yo. Waring di ko na malimot mga galaw at kilos mo sa aking pagtulog at sa panaginip. Ika'y mamalaging di na muling malulumbay sa aking pag-ising. Ano nga darama tuwing makikita kang dumarating? Tuliro, di malaman ang gagawin na walang sino man makapipigil sa akin at wala nang ibang makapagbabago ng aking isip sa'yo. Ano nga darama?
Lester po ang pangalan ng una kong naging boyfriend, Papa Rod. Si Lester ay kumakain ngayon. Patalas na siya. Ayan, si Lester po ay bunsong kapatid ng barkada ko noon na si Kuya Boyet. Si Kuya Boyet ay kuya-kuya po naming magbabarkada. And one time po, pinanood namin ang laro nila Kuya Boyet sa basketball. Isa po kasi siya sa mga player. Then pagkatapos po ng laro, niyaya po niya kami para magmerienda at ice cream house ang napili po namin o naisipan po naming puntahan. At doon, sabi sa akin ni Kuya Boyet habang nagmemerienda, pahiram muna ako ng SIM card mo, Ann. Ann po kasi ang tawag nila sa akin. Tapos sabi ni Kuya, ano kaya kung palit muna tayo ng SIM card? Kasi naglolo ko ang SIM card ko, ang cellphone ko. At ibalik ko na lang bukas kung okay lang sa'yo. Ang sagot ko po, no problem po Kuya. Kunin mo lang. Then, kinagabihan po noon, nag-text si Lester sa kuya niya ng, saan ka ngayon, kuya? At dahil nasa akin po ang SIM card ng kuya niya, kaya ako po ang nag-reply. Hindi po kasi niya inakala na nasa akin ang number ni Kuya Boyet, o SIM card ni Kuya Boyet. Nireplyan ko naman po, to be fair with him. Sabi ko, sorry ha, hindi si Kuya Boyet ito, nasa akin po kasi ang number niya. Nagpalit muna kami kasi kailangan niya. At ang reply lang po niya noon ay smiley. Hindi ko na rin nireplyan kasi wala naman po akong sasabihin na iba. Pagkalipas ng ilang minuto, nag-text po ulit si Lester. Sabi niya, ikaw po ba yung madalas kasama nila kuya? Di ba Julian ang pangalan mo? Hindi ko po sana re-replyan kaso di ko napansin na nag-reply din pala ako. Ano kaya yun? Hanggang sa nagpapalitan na po kami ng text at kinuha na rin niya ang personal number ko. At bawat labas na po namin nila Kuya Boyet noon, sumasama na rin po siya. At doon po namin nakilala palalo ang isa't isa. Nagsimula na rin po kaming tuksuhin ng mga barkada namin na bagay daw po kami. Naiinis po ako pag tinutuksin nila kami, Papa Rod. Pero deep inside, gustong gusto ko po kasi unti-unti na rin pong nauhulog ang loob ko kay Lester at hindi nga po tumagal, nanligaw na rin po siya sa akin hanggang sa naging kami na po ni Lester. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tulad. Natatandaan mo pa ba inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon?
ng ating tula at pangarap ngayon ay naglaho na. Saan nahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gulita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gulita. Ang mga puno't halaman. Alright, putulin ko lang po sandali bago ko ituloy yung kwento ni Julian. Binabati po natin ang mga nakikinig po dyan sa Tayasan, Negros Oriental, na kung saan nakahook po ang ating programa, ang Precious Romance, dyan sa Muse Radio 98.3. At ganun din, binabati rin natin si Sir Ian Lahato, dyan sa Tayasan, Negros Oriental, ang CEO ng Muse Radio 98.3. Alright, maraming salamat 98.3 dyan sa Tayasan, Negros Oriental. At pinapakinggan po nila tayo dyan. Maayong gabi ninyong tanan diha. Alright, tuloy natin. Paparot, gawa ng naging busy po kami pareho ni Lester noong mga panahon na naging kami. At dahilan na rin po sa napakaraming projects sa school, naghiwalay din po kami. Nagkataon din po kasi na malapit na ang recognition that time, kaya loaded po kami sa mga gawain sa school. Nagkaintindihan naman po kami sa kalagayan namin. At napag-usapan po namin na paghiwalay na lang po muna. Lumipas po ang ilang buwan, wala na rin pong nag-effort both side sa amin para i-work out sana ang relationship po namin. Hanggang sa panahon na nakilala ko po si John Darrell. Ahead po sila Darrell ng isang school year sa akin noon, Paparot. Nakilala ko po ang isang Darrell dahil po sa isang kaklase niyang babae na hinahangaan ko po noon. Hinahangaan ko in a way na yung mga kilos niya, the way po siya manamit, at yung katalinuhan po niya. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Abby. Si Abby po ay nanliligaw o nililigawan ni Darrell noon. Ako wala lang sa buhay niya. Ang totoo po niyan, Paparot, war kami ni Darrell nung una ko po siya nakilala. Lagi po niya kasi akong tinutukso na mataba daw po ako. Kaya marami nag-react, mga kaibigan. Nag-react sila kaagad. Nawala tuloy ako. Nasaan na? Ayan, kaya naiinis po ako kay Darrell that time kasi lagi po niya akong tinutokso. Naging close na lang po kami nung nagkaroon ng Patronal Fiesta dito sa atin. Magkakasama po kasi kami sa sayawan o sa team na sasayaw sa Patronal Fiesta na yon. At mula noon, biruin man po niya ako, parang wala na lang sa akin. Siguro dahil nasanay na rin ako at isa pa, friend na rin kami ni Darrell. Dumating nga po sa point na pinagseselosan na po ako nang nililigawan niyang si Abby. Pinaparinggan po niya ako at sinisiraan. Ako naman, wala lang. Wala lang din kasi wala lang din naman kami ni Darrell. Wala naman po kaming relasyon kaya hindi ko po pinansin yung mga paninira ni Abby sa akin.
Until such time na umamin si Daryl sa barkada ko na gusto na rin daw niya ako at nag-I love you na po siya sa akin. Ako naman, sinakyan ko din po yung pag-I love you sa akin, kaya naging MU. MU po kami ni Daryl. MU muna. Tapos, naging official na naging kami ni Daryl noong October 26. Ganon talaga mga babae, no? Yung hindi nila nakakalimutan yung mga dates. At yun. At yun nga po, tuluyan pong nagalit sa akin si Abby dahil sa ginawa ko. Hindi na po niya ako kinakausap at hindi na rin ako pinapansin. Kung kailan daw gusto na rin niyang sagutin si John Daryl, saka naman daw po ako umiksena sa buhay nila. Ibang-iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Di ko na kaya umiwas pa sa
Ganun pa man, may mga tao man na galit sa aming relasyon, nagpatuloy pa rin po kami at pinaglaban ang pagmamahalan namin. Paparot, kung sweetness lang din ang pag-uusapan, marami din po kami niyan ni John Darrell. Ang ilan po sa mga sweet moment namin ay yung palagi naming pagkain sa kanilang bahay. Wow, kinakain na palang bahay ngayon, har. Nagluluto-luto kunwari kahit hindi marunong. Bahala kung ano ang maging kalabasan at maging lasa ng niluluto namin, ang importante, nag-enjoy po kami pareho at magkasama po kami. Ang tawag ko po sa mama niya pag nandun ako sa bahay nila ay tita. Pero ayaw po ng papa niya, paparot, o ng mama niya. Gusto niya kasi mama na lang daw po ang itawag ko sa kanya. Halatang gusto rin po ako ng mama ni Darrell. Nakakapag-chat din po kami ng kanyang papa pag may time. Sa madaling salita, sobrang close ko po sa bawat membro ng pamilya ni Darrell. I admit po, paparot, na chubby ako. Pero hindi ito naging hadlang kay John Darrell para buhatin or salabahin ako mula school hanggang plaza. Hindi po niya ako binaba, tiniis niya ang bigat ko hanggang nakarating kami sa plaza. Kasi that time masakit po ang paa ko. At sinabi ko sa kanya, hindi rin siya nahiya sa mga taong nakakakita sa amin. Sabi nga po niya, bakit ako mahihiya? Mahal kita eh. Ganito ako magpakita ng pagmamahal, may magagawa ba sila? Pero ang alam niyo po, before nag-Christmas vacation, nasira po ang phone ko at naputol ang communication namin ni John Darrell pansamantala. Pagka January na po, pagbalik ng klase, nabasa ko na lang po sa phone ng mga kaklase ko na may nililigawan na pong iba, si Darrell. At hindi ko po sinayang ang pagkakataon para tanungin siya kung totoo yung mga GM na nabasa ko. Bali, 2 months pa lang kami, paparot, that time. Kaya nagulat po ako at nasaktan nung umamin siya sa akin. Kaya nagdesisyon po ako na makipaghiwalay sa kanya. Masakit sa akin na gawin yun kasi mahal na mahal ko po siya. Ayoko man gawin pero dahil nasaktan niya ako, kailangan kaming mag-break. Binaling ko na lamang po ang aking atensyon sa pagpapractice ng sayaw namin para malibang. Pero dahil nandun siya kasama namin sa sayaw, nahihirapan pa rin ako kasi nakikita ko po siya. At halos araw-araw lang din po kami magkasama at nagkikita dahil nga sa practice ng sayaw na yun. Isang gabi po pagkatapos ng practice namin, habang nagpapahinga po kami, inakyat ko po ang bubong ng jeep na service namin at humiga po doon para makaiwas sa mga kasama ko. At doon pinapanood ko po ang mga stars habang nakahiga. Ako po ay nag-stargazing mag-isa, paparot. Nagulat na lang po ako, may biglang tumabi sa akin pagkakahiga sa ibabaw ng jeep. Hinahanap pala ako ni Darrell at nung nalaman niya na nandun ako, umakyat kaagad siya at tinabihan po ako. Sabi po niya, tabi tayo sa paghiga ha, okay lang ba? Hindi po ako nagsasalita noon at tahimik lang ako kasi ayaw ko po siyang kausapin. Gustuhin ko man pong umalis, hindi na rin ako nakaalis kasi hinawakan na po niya ang kamay ko, sabay sabi, Ann, alam ko galit ka sa akin at ayaw mo akong kausapin. Kahit hindi ka magsalita, okay lang. Basta pakinggan mo lang ang mga sasabihin ko. Pinanindigan ko na po ang hindi magsalita that time. Kaya, siya na lang ang nagsasalita habang ako naman ay nakikinig lang. While sabay naming pinapanood ang mga bituin,
Kinukwento po niya kung paano kami nagsimula, paano niya ako nakilala, at lahat ng kasyutan po namin, pinaalala niya sa akin. Habang nakikinig po ako sa kanyang mga kwento, hindi niya alam na umiiyak ako that time. Sabi pa po niya sa akin, Julian, ayokong magdahilan sa mga nangyari. Inaamin ko, kasalanan ko. Sorry, Ann. I'm so sorry. Please, give me second chance. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept away. Far away from the one that I love. Ooh, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Hold me now. I really wanna tell you I'm sorry. I could never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. You're gonna be the lucky one. Nung mapansin niya na umiiyak po ako, binangon nak at niyakap po niya ako ng mahigpit. At paulit-ulit niyang sinasabi ang kanyang paghingi ng tawad. Tapos pinunasan po niya ako ng kanyang panyo.
Pinunasan niya ang mga luha ko gamit ang kanyang panyo. Sabay titig sa mga mata ko. Sabay tanong niya, Julian, will you give me a second chance? Wala na po siyang ibang sinabi that time kundi hinintay na lang niya ang sagot ko sa tanong niya. Paparot, dahil mahal na mahal ko pa rin po si John Daryl, sinagot ko po siya ulit. After 1 week po, nagkabalikan kami. Niyakap po niya ako ng mahigpit habang nakatayo kami sa ibabaw ng jeep. Binulong niya sa akin, thank you, mahal ko. Hindi po namin namamalayan na pinapanood pala kami ng mga kasamahan namin na nag-practice. At all eyes ay nasa amin. Natawa na lang po kami nung sabihan nila kami ng, guys, kayo na lang hinihintay namin ha para makauwi na tayo. Kaya dali-dali po kaming bumaba ng jeep para hindi na po tuluyang magalit ang mga teachers po namin. May mga pagkakataon pa rin po, Paparot, na hindi kami nagkakasundo ni John Daryl, pero naging daan ang mga iyon para tulungan ang relasyon po namin na maging matatag. In fact, umabot po kami ng 1 year. At isa pang nakakatuwa at nakakakilig na eksena sa amin ni Daryl ay yung one time nagbibiruan po kami. Inaasar po niya ako ng baboy. Nagpelopay, Paparot, pero sinakyan ko na lang. Nakaka-ano ka, ha? Julian, ha? Wag ganun, ha? Baboy pa talaga. Ayan. Pero, sinakyan ko na lang po ang mga biruan niya, ang mga pangbibiro niya sa akin. Sabi ko nga sa kanya, lakasan mo pa'y Pero hindi naman po niya nilalakasan. Ako lang naman ang nakakarinig sa mga pang-aasar niya. Dahil medyo napipiko na din po ako, kaya sinabi ko ulit sa kanya, lakasan mo kunakat para marinig ng buong mundo. Ang sagot niya sa akin, malakas na nga yun kasi naririnig mo. Ikaw kasi ang mundo ko, Ann. The loneliness of nights so long, the search for strength to carry on. My every hope had seemed to die. My eyes had no more tears to cry. Then like the sunshine from up above, you surrounded me with your endless love. And all the things I couldn't see are now so clear to me. You are my everything, nothing your love will bring. My life is yours alone, the only love I've ever known. Your spirit pulls me through when nothing else will do. Every night I pray on bended knee that you will always be my everything. Now all my hopes and all my dreams are suddenly reality. You've opened up my heart to feel a kind of love that's truly real. A guiding light that'll never fade. There's not a thing in life that I would ever trade for the love you give that I won't let go. I hope you'll always know you are my everything, nothing your love will bring. My life is yours alone, the only love I've ever known. Your spirit pulls me through when nothing else will do.
kabila po ng mga kaswitan at pagmamahala namin ni John Daryl, natigil po ang lahat ng iyon. Walang katapusan ha. Ayan, sa kabila daw ng kanilang kaswitan at pagmamahalan, natigil po ang lahat ng iyon dahil sinunod ko po ang gusto ng aking mga magulang. In short, nag-break po kami ni Daryl, Papa Rod. Meron po kasi itong matagal na rin na nanunuyo or nanliligaw sa akin before Daryl and Lester pa. At siya po ang gusto nila mama at papa para sa akin. Sabi nila sa akin, kababain gamin anak, no saan mo ikanti chance na. At Patrick po ang name ng taong tinutukoy ko, Papa Rod. Etong si Patrick ay pamangkin ng isang tao na kilala dito sa atin. Kaya ganun na lamang po ang pag-aalala nila mama at papa. Kababain, according to them. Alam ko po, sobra kong nasaktan si John Daryl, kuya. Kuya? Pero ganun pa man, wala po akong nagawa kundi sundin na lang ang mga sinasabi nila mama at papa. Hindi ko po mahal si Patrick, Papa Rod. Kahit naging kami na ni Patrick, wala lang po ang lahat. Si Daryl pa rin po ang laman ng puso at isipan ko. Ni minsan, hindi po ako naging masaya sa piling ni Patrick kahit ano pong pilit kong gawin at pilit niyang gawin. Papa Rod, kung ikaw po ba ang nasa kalagayan ko, gagawin mo rin po ba yung gaya ng ginawa ko? Isa-sacrifice mo ba ang taong mahal mo para sa isang bagay na gusto ng ibang tao para sa iyo na hindi mo naman gusto? Especially mga magulang nyo po. At yung katanungan yan ay para po sa ating lahat. Ako ang tinatanong niya dito ba, kailangan niyo akong tulungan. Ang tanong kasi niya, kung tayo daw yung nasa kalagayan ni Julian, gagawin ba natin yung gaya ng ginawa niya? Wherein, sinacrifice niya yung tunay na mahal niya para sa gusto ng mga magulang niya na ayaw naman niya. Yan, sabi nga niya, isa-sacrifice mo ba ang taong mahal mo para sa isang bagay na gusto ng ibang tao para sa'yo na hindi mo naman gusto? Yun yung makakapagpasaya sa kanila pero ikaw naman tong malulungkot. Habang iniintay po namin ang inyong mga kasagutan, narito po ang isang kanta para kay Julian from Juana, Ikaw Pa Rin. Tapos ng mga araw na ika'y sa aking piling, iniibig ka pa rin. Nang maglaho na ang sikat ng buwan at araw sa tuwing magdamag, ikaw pa rin. Bakit nga ba ang puso na sigat at nila, nais pa rin maramdaman tamis ng yakap mo talit? Naalala mo ba ba tayo'y magkasama pa? Yung sinabi pinangako na nalimot mo na siya. Kahit naglaho ka na, muling sumama sa kanya. Aking puso ay ikaw pa rin, ikaw pa tuwing pagising sa umaga, ang iyong mukha ang naisalikan at sambahin. Sa maghapon ay iniisip ka lamang at ang mga nakaraan na kay saya. Bakit nga ba iyong puso'y sinugat ang habang pagsisisi ay hindi na kailanman mawawala? Naalala mo ba ba tayo'y magkasama pa? Bakit sinabi pinangako na tayo'y
tuwing magdamag, ikaw pa rin. Naalala mo pa ba, tayo'y magkasama pa? Nung sinabit pinangako na nalimot mo na siya. Kahit naglaho ka na, walang sumama sa kanya. Aking puso ay ikaw pa rin, ikaw pa rin. Ikaw pa rin, ikaw pa rin, ikaw pa rin, ikaw pa rin, ikaw pa rin. Kay tagal ko nang hinintay, ilang taon na ang lumipas. Oh, oh, oh. Bigla na lang dumating, hindi ko akalain. O bakit ganito? Ako'y nalilito. Bakit ngayon? Ba't hindi pa noon? Bakit ngayon? Ba't hindi pa noon? Kahit na mahirapan, ginagawan pa rin ng paraan. Oh, oh, oh. Bigla na lang dumating, hindi ko akalain. O bakit ganito? Ako'y nalilito. Bakit ngayon? Ba't hindi pa noon? Bakit ngayon? Ba't hindi pa noon dumating? Nagparamdam sa akin dumating. Nagparamdam sa akin dumating. Nagparamdam sa akin dumating. Nagparamdam sa akin.